So yun po mga Dabber Cats, mga kabiyay, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome to my YouTube channel na kung saan kung maraming chismisan, marami kang alam. Maraming chismisan, maraming alam. Para lagi kayo update. Ika nga nila, kapag marami kang alam na chismis, marami kang alam. Ginaya si kaalaman no? So ngayon yung pag-uusapan natin nito, isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Totoo dito, wala naman talaga akong pakay dito sa video to. Wala talaga, promise. Kaso, na lang ako na tawag dito, na nagka-interest ako nung may mga nagko-content na iba. Na isa nga po daw sa host ng Youth Bulago ay tsatsang chuchugiin na. Dahil nga sa ginawa niyang ito. Ang ganda pa naman ng hairdo ko ngayon, no? Parang dinilaan ng baka. So ngayon yan mga ka-Dabber Cats, isang mabiyayang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Anong mga latest? Anong latest na kaganapan sa mundo ng chessmes? Ito naman, may panibago reaction video tayo na inyong matutunghayan. Dito nga po ulit, Jay Guevara TV, isang Defender Reactor ng Tito Vic and Joey. So yun, bali, tawag dito, may tayo dyan, may isa tayong tropa beats. Shoutout kay Nico David. Yan, shoutout sa'yo tol. Thank you din sa pag-ano mo. Yan, shoutout sa'yo, shoutout. So yun, bago natin pala to simulan, syempre wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ang hirap pala mag-reaction ng yung parap. Ano kaya pag-rap yung may intindihan ka kaya? Halimbawa ganito. Ay, isang host sa TV8 Bulaga na naman magtatanggalin daw. So yan yung isa nga po daw sa mga host ng Tape INC, 8 Bulaga pala, 8 Bulaga. Oo. Ay di umano ay tinanggal. Or tatanggalin. Or papalitan. Dahil nga daw po ito ay may ginawang karumal-dumal. Karumal-dumal talaga. Karumal-dumal na kasalanan sa sa tawag dito sa Tape INC or sa 8 Bulaga. Ewan ko lang kung totoo to Disclaimer hindi ako nagsabi nito Ito yung mga video na papanoorin natin, ito yung nagsasabi. Tsaka ayon sa aking sources, sa aking ex-sources na nandun sa fake Bulaga or sa generic or revamp na 8 Bulaga, ay ito nga daw po si Buboy Villar ay may ginawang karumal-dumal. Ngayon, hindi naman natin pwedeng ilabas yun kasi alam nyo naman na mainit sa atin yung mga yan. Baka mamaya, syempre, hindi natin pwedeng ilabas yung issue na yun kung ano ba yung ginawa niya. Hayaan natin yung iba yung maglabas. Pero ito, ichinempo daw, ichinempo sa araw ng day off niya or daw para daw hindi masyadong mahalata. Pero ang totoo daw ay pinagpahinga nga daw po ito dahil may ginawang karumal-dumal. Paano ba nating paano ba natin sabihin? Kapag binilind item kasi natin, pangit kasi nasabi ko na yung pangalan ni Buboy Villar. Pero yun nga, may hindi nga daw kaya yung ginawa to. Ayun dun sa ating source pero hindi pa natin lalabas yan. Mag-abang tayo, mag-abang tayo sa mga ilalabas ng ibang mga influencer. Yung mga kapwa natin influencer. Hayaan natin sila unang maglabas. Yan, shoutout sa paborito ko talaga tong mga ganitong damit. Feeling ko kamukha ako si Piolo Pascual pag suot ko tong mga ganito. So ito yung video ito nga marami na nag-reaction nito na ito nga si Buboy Villar ay tatanggalin po nga po daw
sa generic na Itbulaga. Pero hindi naman ako naniniwala din ho doon, no. Ano rin tayo, no, wag tayo basta-basta gumawa rin ng issue. Ano lang daw siguro to, para sa akin, kung hindi day off, baka pinagpahinga muna siya dahil masyado siyang mainit. Masyadong mainit eh. Oo, masyado siyang mainit. At sa mga hindi nga po pala nakakalam dyan, ito si Buboy Villar, no. Mga nagbabiral ang mga issue. Issue hindi video. Ulitin ko issue, hindi video. Sa kadahilanan yung mga yung mga patama niya sa Tito Vic and Joey, no. Yung mga pahaging niya, yung mga pasundot-sundot niya, no. So kaya namin din to hindi naman totaling sobrang inis. Inis na inis. Hindi naman ganoon na sobrang inis kami dito. Parang tinatawag na paano ba ma-explain yun? Paano ba ma-explain yung mga ganon? Pwedeng none of the above. Hindi. Kasi ito naman, kasi si Buboy Villar, yung unang ganap nito, na, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, wala naman din kasing problema. Ang problema, kaso nga lang nung mga una nag-scripted, no, bukod sa pinagmukha nilang tanga yung kanilang mga manonood at yung mga taong nanonood na kahit papano ay may konting paniniwala sa kanila, ay ginawa nilang marang mga tulongges, yung nag-scripted nga sila dun sa show na Itbulaga na tauhan niya pala sa mamihan yung contestant. So doon pa lang pumalian na siya. Tapos yung may mga pahaging siya kaya Henyo Master, no? Diyan siya lalong kinagustuhan namin. Hindi pala natin sabihin na kinainisan, kinagustuhan. Gusto namin to si Buboy Villar. Sobrang gusto ko nga ilipat to sa 8 Showtime eh. Gusto ko nga ilipat to sa 8 Showtime si Buboy Villar. Gusto ko to. Sobrang galing nito mag-host. Ay, sabi siya, talo ang Tito Vic and Joey pag ito nag-host. Talagang pang Hollywood, no? Pang International Convergence Zone. Ano yung Bagyo? Pang International Convergence Zone yung nito, yung hype. Yung nito, yung hyper acidic. Namatay na yung video natin, yan, Hintayin nyo, magkamukha, magtatay na sa cellphone. Ay, huwag kayo manglahin. Nabi kayo. So ito nga, sabi dito, kaya tanong ngayon ng marami kung worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa kanyang delikadesa. What? Ang masasabi ko dyan, worth it ba kung pinili ni Buboy ang dekadelesa niya? Dekadelesa. Ano bang nakalagay? Delikadesa pa. Delikadesa niya or pera. Kung masasabi ko kay Buboy ay worth it na pinili niya ang pera. Alam niyo kung bakit? No? Alam niyo kung bakit? Baka magulat pa yung sinabi ko. Then, worth it yun, Baka sabihin na syempre may mga anak yan or may pamilya. Nandun naman na tayo sa point na yun na may binubuhay, pero Buboy Villar yan eh. Eto aminin man natin sa hindi, Buboy Villar yan, kilala yan. Maraming pwedeng kumuhang trabaho dyan. Ang pinagtataka ko lang kasi talaga, bakit dyan pa? Tapos okay na sana eh. Sige, naiintindihan na namin. Nandiyan ka, trabaho yan, sige. Pero yung parang, yung babalikan mo, yung paparinggan mo, Tito Vic and Joey, yun ang hindi namin kinai. Ewan ko lang, sila kinakaya nila yan dahil wala naman talaga silang respeto sa Tito Vic and Joey. Pero, yun nga, ang masasabi ko dito, sa tanong na to, worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa delikadesa? Worth it.
Alam niyo yung pera na yan, natutusin kayo sa shoutout yun sa mga sikat na mga artista dyan. Ang pera, bilang sikat kayo, napakadali nyo naman ng kitain talaga eh. No, pero yung respeto na tinataglay ng isang artista, isang sikat na personalidad, ay yun yung pinaka-ginto. Ayun yung pinaka-worth it sa lahat. So yun, sa ano natin, simulan natin doon. Baka maunahan pa tayo ng iba. Naku po, di punggol. Buboy, tinanggal na sa G sa Gedli dahil dito. Ay nako, tinanggal. Usap-usapan ngayon ang pagkawala ng komedyanteng si Buboy Villar sa segment nila ni Yorme Isko Moreno sa Eat Bulaga. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na isa si Buboy sa mga bagong host na pumalit sa Legit Lover Cut sa Eat Bulaga. At sa pagsisimula pa lang niya sa Eat Bulaga ay samot-sari batikos na ang natanggap ni Buboy. Lalo na tanggapin niya ang offer ng Tape Incorporated matapos lamang niya magpahayag ng kalungkutan sa pag-alis ng TVJ. Dahil dito, nagbago ang tingin ng tao kay Buboy at nawala siya ng delikadesa. Kaya tanong ngayon ng marami kung worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa kanyang delikadesa. Worth it yun, worth it. Para naman sa marami, mukha raw hindi dahil wala naman siyang napala mula rito. Meron na, malaki talent pin yan. Ng Tape Incorporated. Lingid sa kaalaman ng lahat, tanging Merong napala si Buboy, malaki talent pin yan. Kasi sabi niyong walang napala. Malaki napala ni Buboy Villar. Sabihin natin na hindi bababa ng ilang milyon ng talent pin yan or kontrata niyan sa tape. Hindi naman din yung papayag yung mga yan. Alam nyo, mauutak din yung mga artista na yan. Alam na nila yan eh. Alam na nilang mangyayari yan. Ganyan na mababas sila. No, yung iba nga dyan nag-expect na masisikat pa sila kasi patok yung yung issue. Yung iba dyan pero yun nga lang ang nangyari mas lalong bumagsak. No. Yung sinasabing wait lang, ubo lang ako. Sinasabing yung alam niyo yung mga artista na yan. Alam na nila mangyayari na yan. Ang best ko na to sinabi sa inyo eh. Alam na nila mangyayari na mababas sila, na kung ano yung sasabihin sa kanila ng mga tao, pero wala na nga silang pakialam doon. No, wala na silang pakialam doon sa kadahilanan nga na malaki nga yung kikitain nila diyan. Malaki yung pera na yung nila diyan eh. Parang ay sige, okay lang mabash, at least mayaman ako. At least may million talent fee ako. Yun na talaga yun, no? Malamang may magsasabi diyan, bakit? Tawag dito? Bakit? Kung ikaw ba, kung sa'yo mangyari yun, hindi ka rin ba hindi. Alam niyo mga kadabar cards, yung alam niyo dyan, may magigit sana sila ng mga tao dyan. Kung halimbawa na sinabi nila dyan or may rules ang GMA na bawal sila tumanggi sa offer. Kaso wala naman atang rules na ganun, di ba? So talagang pinili nila yan, trabaho na yan, talagang ginusto nila yan. No, kahit ang dami na alam naman nila na masasagasaan nila ang Tito Vic and Joey. So yun nga, respeto versus pera, kadalasan ngayon mas pinipili ng tao ang pera kaysa sa respeto. May ilan na lang ang mga tao ngayon, siguro kabilang na ako dun, na mas pipiliin ta rin ng respeto kaysa sa pera. Ewan ko sa kanila. So tuloy na lang natin to para mas maganda. At Yorme Isko Moreno lang ang pumirma ng kontrata sa Tape Incorporated at regular host ng Eat Bulaga. Oo nga, no? Kailan nga ay marami ang nakapansin na wala na si Buboy sa segment nila ni Yorme na G sa Gedli. Ang G sa Gedli ay pantapat ng Eat Bulaga sa sugod bahay kapatid ng EA. Pantapat, di nga tumatapat eh. Sa latest episode ng segment, makikitang ibang host na ang kasama ni Yorme na walang iba kundi si Yasser Mata. Matatanda ang nag-viral si Yasser matapos niyang ipakilala ang co-host niyang si Aracel Agustin bilang noontime show goddess. Inalmahan ng marami ang titulo na ibinigay ni Yasser kay Ara dahil anila si Ann Curtis lang ang diyosa ng noontime. Hindi rin umano sikat si Ara para maging diyosa ng mga noontime show. Samantala, Diyosa ng marami na noontime nagtataka kung bakit si Yasser na ang kasama ni Yorme sa G sa Gedli. Ayon naman sa ilang haka-haka, dahil hindi regular host si Buboy, kaya apektado siya sa shifting o rotation schedule na ipinapatupad umano ng Tape Incorporated bilang bahagi ng kanilang cost-cutting
Ah! So, ibig sabihin, totoo pala yung issue nung nakaraan na may shifting na sila. Ah! Kaya pala. Okay, gets ko na. Hindi kasi kung matatandaan nyo mga Kadabar Kads, yung pumirma lang ng unang kontrata ay si Yorme at si Paulo Contis. Di ba hindi naman natin nakita doon si Buboy Villar? Na pumirma siya ng long term o long contract to Tape INC GMA. Tama ba? So maaaring nga pwedeng mangyaring ganun na kasama siya sa shifting. O halimbawa sa isang linggo 4 times ano siya apat na pasok. Tapos 3 araw na iba naman. Pwedeng ganun, pwede. Dahil nga ang Tape INC daw ata ngayon ay nagtitipid. No, nagtitipid ng kasi nga medyo alam mo na. Alam nyo kasi ang isang noontime show, lalo't mababa ang ratings, tas hindi masyadong pinapasukan ng mga tawag dito ng mga advertisement, talagang bagsak yan. Magkano na yung mga staff dyan, magkano na sahod niya mga yan. Tapos yung mga artista pa, magkano mga talent million yan. Hindi naman papayag na, nababash na nga kami dito, lubog na nga yung mga channel, mga YouTube channel, Facebook account namin, hindi na nga halos nagkaka-revenue, wala nang nanonood, tapos ang baba pa ng pasahod sa amin. Hindi pa pwede yun. Kahit di naman ako kung halimbawa ako yung nasa kalagayan nila Isko, hindi ako papayag na 500k lang ang talent fee ko dito. Kailangan milyon. Wala na, bagsak na yung mga inaasahan namin ng mga YouTube channel tsaka Facebook account Yun na nga lang yung isa pa sa mga source of income namin. Tapos mababa pa yung talent fee nyo. Hindi ata pa pwede yun. Ayon pa sa maraming netizen, mukhang luging-lugi na ang Tape Incorporated, kaya naman nagtatanggal na ng mga host ang mga halusyon. Ewan ko. Sabi dito, ito, magbasa. Ito mga nakakatuwa, yung mga comment. Sabi ni Blank, wala, tinabunan yung pangalan Bitawan na kasi nila yung Itbulaga at huwag na manlaban. Baka mas sumikat pa si Atasha Mula kaysa sa GMA artist. Okay? Hanap tayo na iba. Ang tagal mo wala. Antay natin ibang comment. Bagal naman mag-edit nito. So eto. Sabi, hindi kasi kakit-akit ang mukha ni Buboy. Oy, grabe naman kayo. Grabe, huwag kayong manlait. Ang gwapo-gwapo kaya ni Buboy Villar. Alos yan yung sumunod sa kagwapuan ni James Reid. Hindi kasi kakit-akit mukha ni Buboy, kaya pinalitan ng gwapo. Siyempre nga naman, para mas maraming kiligin. Oy, may point siya, may point. Okay, next comment tayo. Nasaan na yung next comment? Ito yung mga gusto ko dito sa mga video na ito, yung mga comment ng mga netizen. So, ito. Kapal! Kaya niyan, kapal kaya niyan, nakasama niya sila Bossing and Main sa Daddy Girl. Tapos ganun di talaga kilala lahat ng artista ng GMA7. Daming piling na mga artista. Grabe naman, galit na galit si ate. Ito. Okay lang yan, wala na si Buboy, nangaalis ng mic. Alam niyo doon ba na isang tawag dito. Doon pa isa na si Buboy Villar, yung talagang yung pag-alis niya ng mic doon sa matanda. Doon siya talaga kinainisan ng lahat Yung ginagano. Pero hindi rin natin, ito para sa inyo Hindi kasi natin alam, baka nasa nila yan.
baka utos ng Tape INC or ng production na kapag Tito Vic and Joey ang sasabihin, ay tanggalan mo ng mic. So bilang artista nga naman, so susundin. Pero kung ako naman bilang artista, tapos hindi naman yung kasama sa contract ko, yung pangbabasto sa matanda, ay hindi ko gagawin yan. So dito tayo sa isang video. Ito, pahayag nga ni Buboy sa isang interview na sa kanya ni Tito Boy, aniya sa mga, ano ba to? Buboy Villar, bakit wala na sa G sa Gedli? Okay. Ito. Panorin nyo. Wala sa G sa Getly. Nangyari na nga ba talaga ang dapat na mangyari? Matatandaan na naging usap-usapan noon na umalis na umano ang host si Buboy Villar sa Itbulaga. Ngunit agad naman itong pinabulaanan ng mga kasamahan ni Buboy Villar sa Itbulaga. Ang kumakalat nga na balitang magpapaalam na umano siya sa GMA7 noontime program dahil sa insidenteng nangyari sa segment na Ang Pinaka. Nagkaroon ng issue ang pagsali at pagwawagi ng isang contestant sa Ang Pinaka dahil nakilala siya ng ilang manonood bilang tauhan ni Buboy sa negosyo nitong paresan. Dahil dito, pinaratangan ng pandarayang komedyante at may mga nagkomentong scripted ang segment ang Itbulaga. Pahayag nga ni Buboy sa isang interview sa kanya ni Tito Boy Anya. Sa mga kapuso at mga dabarkads, una sa lahat, lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang aking natatanggap at sa lahat ng mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa akin. Gusto ko lang po linawin na hindi po totoo ang mga kumakalat na balita na ako ay nagpaalam na sa noontime show na Itbulaga. Patuloy pa rin po akong magpapasaya sa ating mga... Wala pala akong boses. Alam niyo kung bakit sinasabi ko rin dito na pwedeng mangyari na umalis si Buboy Villar. Tatandaan niyo yung video ko nung nakaraan na sinabi niya na nasasaktan siya sa mga pambabas sa kanya. So lahat naman din tayo, wala naman siguro diyan. Lahat naman nasasaktan yan, no? Pero hindi ba nila naisip kasi na mali naman din kasi sila sa ginawa nila? Katulad nung scripted na yon, yung nakita nyo ngayon na ang pangit lang kasi dun. Bakit parang hinaya? Alam naman ni Buboy Villar na mapapanood yun eh. No, alam naman ni Buboy Villar na mapapanood ng mga tao yun, pero bakit hinayaan niya? Bakit parang isinangkalan niya yung karir niya para lang sa scripted na yon? Alam naman din nila na puputok yun eh. Hindi nga rin natin alam, baka nga mamaya sinadya talaga nila yun. Para lang mapag-usapan. Pwedeng ganun mangyari kasi dun eh, no, mga kadabarkad. Sinadya nila yung scripted na yun para may mapag-usapan. No. Pero wala na tayong dun, bahala sila sa buhay nila. Dabarkads, dagdag pa nga nito. Ngunit ngayon, ano nga ba talaga ang posibleng rason bakit wala si Buboy sa G sa Gedli at iba na ang kasama ni Yorme? Ano nga ba? Usap-usapan nga ngayon ng mga netizens ang pagkawala ni Buboy sa G sa Gedli. Ayon nga sa isang vlogger na si Batang Maynila Topics, nagtitipid daw umano ang Tape Incorporated sa pasweldo, kaya naman ang ibang host ay every other day na lang pumapasok at nagkakaroon raw umano ang mga ito ng mga substitutes. Anya, hindi tuloy-tuloy ang pasok ng mga host dyan po sa Tape Bulaga. Irregular po ang pasok nila, hindi regular na isang buong linggo papasok. Ayon pa nga rito ay nagkaroon daw ang Tape Incorporated ng cost cutting. Maliban lang daw kina Yorme Isko Moreno at ang komedya na si Paulo Contis, dahil sila lang raw umano ang regular. Dagdag pa nga nito ay sina dating Mayor Isko Moreno at Paulo lang ang pumirma ng kontrata sa Tape Incorporated. Ayon nga kay Batang Maynila Toits, ay kaya wala umano si Buboy ay isa umano ito sa mga host sa bawas araw sa Tape Incorporated. Naku po. Kasama siya sa no work no pay dahil hindi naman raw sila papasok ng ilang araw. Ayon pa nga rito ay apektado na rin umano ang host si Buboy Villar sa cost cutting ng Tape Incorporated. Dagdag pa nga ni Batang Maynila Toits na pansamantalang tatahimik na si Buboy Villar. Dahil panay din umano ang patama ng host sa ito sa programang EAP. Anya, siguro feeling niya mariregular siya kung sakaling banatan niya yung sa kabilang noontime show. Pero wala rin eh. Sinabi talaga ni Batang Maynila Toits
Na feeling ni Buboy, ano? Pag bumanat siya sa Tito Vic and Joey, mare-regular siya. Anak ng 3 flies. Di mangyayari yun, oy. So, ibig sabihin, kaya yun lang pala talaga ginagawa na banat-banatan ng Tito Vic and Joey dyan para ma-regular kayo. Ganun na pala talaga. So, ibig sabihin, dun sa katanungan sa kabila, na mas worth, mas worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa delikadesa? So, ito pala yung sagot dito. So, ito pala yung sagot dito. So sana naman pero nga kasi ito naman hindi naman din kasi malalayo na na baka totoo nga talaga na talagang ginagawang alternate na lang ang mga host sa generic Nate Bulaga. No, kasi nga alam naman din natin na alam nyo yung mga ratings na nakikita nyo ng mga nilalabas na mga vlogger doon. Kadalasan doon mga fake yun eh. Alam nyo kasi yun parang marketing strategy. Alam nyo yung marketing strategy? Yung parang maglalabas ka ng product na napaka-goods. Pero pag nabili mo na o ganun yung ginagawa ng mga vlogger ng Tape Bulaga or ng generic Nate Bulaga. Naglalabas sila ng malalaking ratings para lang sabihin ng tao na, uy, maraming nanonood sa generic Nate Bulaga kaysa sa Tito Vic and Joey. Ganun yun, yung tinatawag na marketing strategy. Okay, kaso kami dito, mga Dabarkads, hindi nila kami mauuto. Alam na namin yun, hindi naman kami pinanganak kahapon. Buti sana kung pinanganak kami kahapon, ayun, hindi namin alam yung kaso. Hindi naman kami pinanganak kahapon eh. Ganun yung mga style niya. Gumagaya sa iba, bumabanat ng pasimple wala pa rin. Hindi pa rin siya napansin ng kanyang mga boss. Tuwawa naman. Pa nga nito. Sa huling parte pa nga ng video na ito ay ayon kay Batang Maynila Toits, ay baka umano hindi na talaga magiging host si Buboy sa Itbulaga. Samantala, wala pa namang inilalabas sa pahayagan Tape Incorporated at ang host si Buboy tungkol sa pagkawala nito sa G sa Gedli. Alam niyo kung halimbawa man na totoo nga na tinanggal na yan si Buboy Villar, worth it yun. Kung na totoo, hindi sa pagbibiro, mas okay pa yun na mawala siya dyan sa Tape INC at baka makalimutan ng mga tao yung mga pinaggagawa niya. Tapos makita siya sa ibang show ng GMA, mas kabiliban pa siya. Hindi, sa totoo lang. Alam niyo yung tipong kapag tinanggal siya doon pa natuwa sa kanya yung mga tao. Kung halimbawa lang na totoo yun na talagang tinanggal na to si Buboy Villar. So para sa akin hindi naman siguro din natatanggalin to dahil kahit papano siya yung pinakamalakas ang loob na bumanat sa Tito Vic and Joey. Pangalawa, siya yung malakas magpa-away pek lalo't sa mga interview. No, kaya malabong tanggalin to. Siguro yung yung pagiging alternator, yung mga tinatawag na shifting nila diyan sa Itbulaga. Pwedeng mangyari yun dahil nga totoo naman kung pagbabasihan mo nga, 'di ba? Kung pagbabasihan mo lang sa social media account na halos lahat ng mga tao ngayon dito sa Pilipinas ay sa social media nakabase, hindi sa TV. No, ito totoo po 'yan So 100% na populasyon dito sa Pilipinas. Siguro mga 30% na lang or 20% na lang ang nanonood sa TV. Puro cellphone na, Facebook, YouTube. No, kaya kung pagbabasihan nyo mga Kadabarkads, yung issue ay yung mga nanonood sa Facebook account ng Tape INC at YouTube account ng Itbulaga na pagmamayari pa ngayon ng TVJ. Kukunti lang nanonood. Biri mo 5 million subscriber ang channel ng Itbulaga pero nanonood nasa 1,000. Tapos sa Facebook nasa 200k follower
pero 300 lang ang nanonood. Tapos magugulat ka, tataas ang ratings. Diba, isipin nyo maigi yun. Kung ano sana, kung may kita ng mga tao na, uy, ang dami rin nanonood sa Tape INC, nasa 20 million, 30 million, nasa live, YouTube at Facebook, maaari, pwede mong maiisip mo na tataas yung ratings nito. Kasi nga, alam niyo yun, doon pa lang sa social media account nila, marami nang nanonood. Ibig sabihin, marami ding nanonood sa TV. O, pansinin nyo naman sa EAT, maraming nanonood sa social media, marami ding nanonood sa TV. Ganun lang yun eh. O ngayon, may magsasabi dyan, magkaiba naman yung ratings sa social media. Magkaiba naman talaga. Ang ibig ko sabihin eh, pagkukumpara, parang ipag-uugnay mo lang. No? Kasi kung maraming nanonood sa TV, ba't walang nanonood sa social media? Diba? Isipin nyo maigi yun. Wala nga. Doon pa lang sa social media account nila eh, wala nang nanonood eh. Tapos, pagdating sa tawag dito, pagdating sa TV meron. Diba? Parang kalokohan, 'di ba, mga Kadabar Kads? Oh, pag-isipan nyo, inom muna ako luya. Umahagod yung luya sa lalamunan ko. Alam niyo, magluya kayo. So, hindi nakakalakas ng katawan yung luya. Ako, luya ako ng luya eh. Luya! Luya! Ang baho ng hininga. Yung nga lang, nakakabaho lang talaga ng hininga. Yan o. Nasa mic ko eh. So yung mga Kadabar Kads, no, anong masasabi nyo sa video to? Tinanggal na ba? Or shifting lang? O may ginawang ka rumal-dumal si Buboy Villar sa Itbulaga? Hindi natin namin kasi may alam ako pero hindi pa pwede ilabas. Antayin ko muna yung ibang tao, bro. Siyempre, para sa ano rin yun, sa kapakanan ko rin. Kapakanan. Mahirap na, mainit sa atin ng mata ng iba dyan, no? Hindi tayo tanga-tanga na para ano natin yung sarili natin, ipahamak. Siyempre, maraming tatlo asawa ko. 4 kabit ko. Diba? O 13 anak ko. So kapag nangyari na mapahamak ako, kawawa sila. So yung mga Kadabar Kads, ano masasabi nyo sa video ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, pakisama na rin po yung mga kasamahan ko dyan na nandyan po sa description ng kanilang mga link. At pakisabay na rin po aking Facebook page, JJ Guevara 18. So ingit po kayo palagi, and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan